Hello! It's Saturday again, August 19, 2023. Kaya welcome na naman po sa ating vlog. Noong nakaraang mga araw, nagulantang tayo sa isang balita tungkol sa isang engineer di umano na nireport na nawawala. Pagkatapos, mga ilang araw, natagpuan ito na chinap-chap na daw yung kanyang katawan, pinaghati-hati na yung kanyang katawan, Tapos, ayon sa balita, ang nagiging suspect pa sa krimen na ito ay yung kanyang sariling tauhan daw. Base doon sa narinig natin sa balita ay nag-iinuman yata itong dalawa kasi birthday yata ito ng biktima. Pagkatapos, gustong bumali itong tauhan niya, ikinagalit ng biktima at doon na daw kumuha ng samurai itong suspect sa kasong ito. At yun yung ginamit niyang pangsaksak. Pagkatapos nung mapatay ay pinag-chop-chop na niya yung katawan ng kanyang amo na isang engineer. Nakakagulat at nakakagulantang itong ganitong klaseng balita, Pero hindi ito bagong balita. Marami na rin ganitong pangyayari dati. Na madalas na rin tayo nakakarinig ng mga balita tungkol sa isang krimen kung saan ang isang taong pinatay ay pinaghati-hati yung katawan, chinap-chop. Pagkatapos, kinalat, tinatapon kahit saan. So, marami ng ganitong klaseng balita, Pero, ano kaya ang magiging epekto? Mayroon kayang epekto itong ganitong gawain? Kung halimbawang yung biktima, pagkatapos patayin, ay parang hindi ginagalang yung bangkay, yung katawan, pinag-chop-chop, tapos pinaghati-hati, tapos tinatapon kahit saan. Meron kaya itong epekto sa pananagutan nung nagiging salarin sa ganitong krimen, Ano kaya ang magiging pananagutan niya? Magkakaroon ba kaya ito? Magpapalala ba kaya ito sa magiging kaso niya? So, alam nyo, marami na rin mga ganitong kasong nakarating sa ating Korte Suprema kung saan naglabas napagdesisyonan ng ating Supreme Court at natalakay nga kung ano ba ang magiging epekto kung halimbawang ganito ang ginagawa sa bangkay ng isang biktima na pinag-chop-chop. So, at isa na dito, yung kasong tatalakayin natin ngayon na inilabas ng ating, ang desisyon ay inilabas ng ating Korte Suprema noong January 20, 2004. Ang nagsulat po sa desisyon ng ating Supreme Court sa kasong ito ay si Honorable Justice Leonardo A. Quisumbing. Si Honorable Justice Leonardo A. Quisumbing po ay nanunungkulan bilang Associate Justice ng ating Supreme Court mula noong taong 1998 hanggang sa siya ay mag-retire noong 2009. So, siya po ang nagsulat sa desisyon ng ating Supreme Court sa kasong ito. So, ano ba ang nagiging kwento sa kasong ito? Well, ito rin ay kasong halos kahintulad doon sa balitang binanggit natin kanina. Ito ay, ang akusado dito ay pinatay din niya yung kanyang sariling amo at pinag-chop-chop din, pinaghati-hati yung katawan. Ganun din ang nangyari. So, base doon sa desisyong inilabas ng ating Supreme Court, ganito ang nangyari sa kwentong ito. Nung araw na mangyari iyon, itong akusado natin, nagtatrabaho ito sa isang factory na paggawaan ng plastic. So, doon siya nagtatrabaho. Tapos, itong factory nila ay matatagpuan sa Antipolo City. Tapos, doon sa factory nila na paggawaan ng plastic, isang building lang yon, tapos kalahati ng building ay inuokupa naman ng isang kumpanya din na ang ginagawa naman nila, paggawaan naman ng mga faucet. So, sa isang building, dalawang kumpanya yung gumagamit nun. Parang naghati sila. Yung isa, yung kumpanya na paggawaan ng plastic, at yung isa naman, kumpanya na paggawaan ng faucet. Tapos, ang naghahati dito sa dalawang kumpanya na ito ay yung space nila na inukupa doon sa building. Ang nagiging divider lang, ang naghahati lang ay parang mayroon lang isang wall o pader. Tapos, doon sa bandang ibaba ng pader, gawa sa hollow blocks. Tapos, doon naman sa bandang taas, gawa lang ng lawanit. Parang lawanit lang yung
ah, ng bandang itaas, Lawanit boards. Tapos doon sa bandang parting itaas nung sa gawa ng Lawanit boards, may mga malalaking butas ito kung saan makikita nila yung kabila, makikita din yung kabila kung anong nangyari doon sa kabila, anong nangyari doon sa kabilang kumpanya. So kasi may mga butas yung Lawanit board. So yun yung itsura nung pagawaan nung mga dalawang paggawaan, yung paggawaan ng plastic at saka paggawaan ng faucet. So nung araw na nangyari yon, yung mayroong naka-duting gwardiya doon sa isang kumpanya, yung sa kampanyang paggawaan ng plastic. So naka-duty siya nung araw na yon nung nangyayari yung krimen. Tapos mga bandang 8:00, nakita niya itong suspect, yung akusado sa kasong ito, na pumasok doon sa kabilang kumpanya, yung kumpanyang paggawaan ng plastic. So doon siya nagtatrabaho. So nakita niya itong pumasok, pero hindi naman niya ito pinapansin masyado kasi alam niya itong akusado na pumasok ay isa ito sa mga pinagkatiwalaang trabahante doon sa kumpanya na paggawaan ng plastic. So hindi niya masyadong pinapansin. Maya-maya pa, mga pagkalipas ng isang oras, ay dumating naman yung owner at saka manager nung kumpanya na paggawa ng plastic. Ito ngayon yung nagiging biktima sa kaso nito. Dumating mga pagkalipas ng isang oras, pagkatapos dumating yung akusado, ay dumating naman yung owner at saka manager nung paggawa ng plastic. Siya yung naging biktima. Pagkatapos, bago siya pumasok doon sa kumpanya niya na paggawa ng plastic, pumunta muna siya doon sa space na inukupa nung kabilang kumpanya, yung kumpanyang paggawaan ng faucet, kung saan nandoon din yung gwardiya na naka-duty. Chine-check niya yung pump doon sa deep well nila. Kasi nandoon nakalagay yung pump sa deep well nila doon sa kabilang parte ng building kung saan nandoon yung kumpanya na paggawa ng faucet. So, chine-check niya yun. Pagkatapos niya ma-check, pumasok na rin siya doon sa kabilang side naman ng kumpanya, yung kumpanya na mismo na paggawa ng plastic na pag-aari niya. So, nakita nung gwardiya yon nung kabilang kumpanya, yung kumpanyang paggawaan ng faucet, dahil naka-duty siya nung araw na yun, nakita niya yun, pero hindi niya pinapansin masyado yung mga pangyayaring yun, dahil nga, yun naman ang may-ari. Tsaka yung isa naman, nung unang pumasok, kilala niya na isa sa mga pinagkatiwalang empleyado ng kumpanya na yun. So, hindi niya pinapansin masyado yung ganong pangyayari. Pagkatapos, mga bandang 8:00, habang yung gwardiya doon sa kabilang kumpanya ay nagpi-fill up doon sa naglalagay doon sa kanyang logbook, may narinig siyang mga kalabugan, mga 10:00 na ng umaga yun, may narinig siyang kalabog. Tapos, napatigil siya sa kanyang ginagawa doon sa logbook para pakinggan yung kalabog. Maya-maya pa, iniisip niya na siguro yung kalabog na yon ay nanggaling lang doon sa mga makina. Baka under lang ng makina yon na gumagawa ng plastic. Kaya tuloy lang siya sa kanyang ginagawa. Hindi na siya nagpapatuloy sa kanyang hindi na niya pinapansin masyado yung ingay. Pagkatapos, pagdating ng mga tanghali, bigla siyang napatigil, na-interrupt siya, na-isturbo siya sa kanyang ginagawa habang yung gwardiya sa kabilang kumpanya, dahil tumingin doon sa kabila yung akusado. Tapos kalmado lang sinasabi niya na gusto daw niyang magpatulong na buhatin yung bangkay nung kanyang amo dahil pinatay daw niya. Tapos kalmado lang yung sinasabi. Yung gwardiya naggulantang sa pangyayari dahil may ganun nga palang patayan doon, tumakbo kaagad siya, tumawag siya sa telepono para tumawag ng pulis. Tapos, nung nang nakausap na yung pulis, sinabihan siya sa pulis na i-secure mo yung lugar, siguraduhin mong hindi makalabas yung akusado habang piniprepara namin yung mga team na pupunta dyan para mag-imbestiga. So, yun ang ginagawa niya. Binabantayan niya yung lugar, sinigurado niyang hindi makalabas. Pagkatapos, pagdaan ng mga 10 minuto, dumating na yung mga pulis, yung team ng pulis na mag-imbestiga. Nasa mga 2 pulis, tsaka mayroong isang police aide, tsaka mayroong ding kasamang photographer
na regular na photographer ng mga pulis. So parang 4 silang dumating. Pagdating nila doon, sinusubukan nilang buksan yung kumpanya, yung paggawa ng plastic, pero hindi nila mabuksan dahil nakalock. Kaya tinawag nila yung pangalan ng akusado, tinawag nila, sinubukang kausapin ng mga pulis hanggang sa nakumbinsi nila ito na buksan yung tawag dito yung kumpanya. Nung mabuksan na, kinausap ng dalawang pulis itong akusado. Tapos nung in-interview siya, sabi niya kaagad na, "Sir, hindi ako lalaban. Susuko ako, haharapin ko ito." Yun ang sabi niya. Tapos, nung nakita nila, yung akusado ay naka-shorts lang. Tapos wala siyang damit pang itaas. Tapos, tinuro ng akusado itong isang cardboard box. Tapos nung tiningnan na nila yung cardboard box, doon na nila nakita yung chinap-chap na nakatawan ng biktima, nung amo niya. Chinap-chap na hati-hati sa 7. Chinap-chap sa 7 parte yung katawan ng amo niya. Tapos yung ulo niya ay nakalagay sa isang cement bag, nakahiwalay, nakalagay sa isang cement bag. Tapos dito kasama nila yung photographer, pinipicturan yung lahat. Pinipicturan yung suspect, yung akusado, pinipicturan yung bangkay na pinagchachap-chap, pati yung ulo na nilagay sa bag. So kinuhanan ng picture lahat yon. Tapos tinanong siya ng base sa salaysay ng biktima, ang ginawa daw niya ay pinalo daw niya sa ulo itong amo niya ng 2x2 na lumber, na coconut lumber, pinalo daw niya sa ulo. At pagkatapos niya mapalo sa ulo, nung mapatay na, nilagari daw niya to, ginamit yung isang lagari, nilagari niya yung katawan para paghati-hatiin yun, para maputol-putol yung katawan. At yun daw ang ginagawa niya. Tapos kung tinatanong siya, ano bang motibo mo, bakit mo nagawa ito, ang sabi niya na ginawa daw niya to kasi minamaltrato, matagal na daw siyang minamaltrato ng kanyang amo, hindi daw maganda ang pakikitungo sa kanya. At saka habang kinausap siya, hindi siya nagpapakita ng pagsisisi man lang doon sa nagawa niya. So ang nangyari nun, pagkatapos nun, dinala ng mga pulis itong akusado doon sa kanilang police station. At pagkadating doon sa police station, doon na siya ini-interview ng mga pulis, iniimbestigahan. Pero hindi nasabi sa kanya kung ano ba yung kanyang mga karapatan. Hindi niya. Tapos habang ini-interview siya doon sa police station, walang abogado doon na nag-a-assist sa kanya. Tapos yung karapatan niya, yung tinatawag na Miranda rights. Siguro marami sa atin nakakarinig na ng ganitong tinatawag na Miranda rights. Ito yung sinasabi ng mga pulis pag hinuhuli na may karapatan kang manahimik, anumang sasabihin mo ay maaaring gamitin laban sa inyo, may karapatan ka ng sarili mong abogado, kung wala kang abogado ay bibigyan ka namin ng abogado. Ganun ang ibig sabihin ng Miranda rights. Hindi daw sinabi sa kanya ito, kundi ang ginagawa lang sa kanya, pinabasa lang sa kanya ng mga pulis habang ini-interview siya doon sa police station. Pinabasa lang sa kanya yung kanyang mga karapatan, Miranda rights, kung tawagin, doon na naka-plaster doon sa wall ng police station. Pinabasa lang daw sa kanya yon. Tapos pagkatapos mapabasa, doon na siya ini-interrogate. So pagkatapos naman, sinabmit ng pulis yung katawan doon sa NBI forensic para ma-autopsy yung katawan. Tapos yung may duguan naman na 2x2 na ginamit pang palo, pati yung lagare ay dinala din nila sa PNP Crime Laboratory para matesting yung mga blood kung nanggaling ba talaga sa tao yung blood na yon.
So, tapos, base doon sa report nung doktor na nag-autopsy, doktor ng NBI na nag-autopsy doon sa katawan, nakita niya na yung katawan nga ay pinagputol-putol sa pitong parte. Pinagputol-putol yung katawan sa pitong parte. Tapos, nakita niya yung ulo na maraming contusions, namamaga, parang palatandaan na pinagpapalo ito ng matigas na bagay. So, ang sabi niya, ang sanhi ng kamatayan ng biktima ay dahil sa palo sa ulo na ginamitan ng isang matigas na bagay, maaring bakal, pipe, or maaring kahoy. So, yun ang sabi nung nagiging finding ng NBI, autopsy sa NBI. Tapos, tinatanong siya kung sabi naman niya na posible nung pinagputol-putol na yung katawan ng tao ay maaaring patay na yon dahil mayroon siyang nakitang palatandaan na maaaring patay na yung tao nung pinagputol-putol. Pero nung kino-cross-examine siya, sinabi naman niya na hindi rin naman ibig sabihin nito na maaaring may posibilidad din na buhay pa yung tao nung pinagputol-putol yung kanyang katawan. Yun ang nagiging sabi nung doktor ng NBI na nag-autopsy doon sa bangkay na pinaghati-hati. Tapos, lumabas din naman yung result doon sa examination na ginawa ng PNP Laboratory, PNP Crime Lab doon sa ginamit na pangpalo at saka doon sa lagare. Tapos nakita niya doon na yun ngang dugo doon, yung dugo na nanggaling nandoon sa lagare at sa doon sa pinangpalo ay galing nga sa tao. Pero hindi nila masasabi kung yung dugo ba yun ay galing sa biktima dahil nga kaunti na lang yung dugong nandoon. So hindi nila masasabi kung nanggaling ba yun sa biktima. Pero ang tiyak lang doon ay dugo ng tao yon. Yun ang nagiging testimonya nila. So yun yung nagiging version nung prosecution, ano? Yun yung mga sinasabi ng mga testigo ng prosecution pagdating doon sa trial ng kaso. Tapos nung pagdating naman doon sa depensa, nung i-arraign itong akusado, inamin niya na nag-plead guilty siya doon sa arraignment. Ibig sabihin, ito kasing arraignment, ito yung tatanungin ka kung ano bang masasabi mo doon sa kaso mo, ito ba'y inaamin mo o hindi. So, yun yung mag-plead ka, magbigay ka ng plea mo kung guilty ba o not guilty. So, nung una, nag-plea guilty siya. Tapos, later, nagpalit siya ng abogado, tapos nag-motion siya na baguhin yung plea niya. So, pinayagan naman ng korte hanggang sa nag-plead, pinalitan yun ng not guilty plea. So, dahil sa nagkaroon ng not guilty plea, nagkaroon ng trial, so, pinayagan siyang magtumistigo doon sa pangyayari. Ang sabi niya, na ang version naman ng depensa doon sa pangyayari ay talagang tinatanggi lang niya yung pangyayari. Tinatanggi lang niya yung pangyayari. Sabi niya na noong araw doon yun, matagal na siyang nagiging trabahante doon sa kumpanya na yon, mga 1 taon na siyang nagtatrabaho doon bago yung pagkamatay, bago yung pangyayari na yon. Tapos nung araw na pangyayari na yon, stay in daw siya doon sa kumpanya nila, doon daw siya nag-stay in. Tapos marami na daw empleyadong umaalis doon sa kumpanya na yon dahil nga sa hindi magandang pakikitungo or maltreatment na ginagawa nung amo nila, yung nagiging biktima. Tapos nung umaga daw na yon, sinabihan daw siya ng kanyang amo na mag-overtime sa trabaho, kaya pumunta siya doon sa factory nung araw na yon. So mga bandang alauna, dahil pagdating ng mga alauna daw, dahil wala naman yung amo niya, nakaupo lang daw siya doon sa
dahil hindi pa daw dumating yung amo niya, nakaupo lang daw siya doon hanggang sa nakatulog siya. Tapos, nagising na lang daw siya nung tawagin siya ng may mga taong tumawag siya doon sa labas, sa kanya magaling sa labas. Tapos, nung tiningnan daw niya, nakita niya yung mga taong may dalang mga baril na gusto daw nilang pumasok sa loob ng factory. So, nung binuksan na niya, nung nandoon na sila sa loob, bigla na daw siyang pinusasan, tapos naghalughog na sila doon sa loob. Yun yung sabi niya. Tapos, nung pagbalik nila, may dala na daw silang box at sako kung saan sinabihan daw siya ng mga pulis na aminin yung pagpatay doon sa kanyang amo. Tapos nung humarap din ito sa media kasi nagiging sensational na kaso ito. Buong bansa nagulantang sa kasong ito. Kaya itong akusado natin ay na-interview pa ito ng dalawang TV networks. Dalawang malaking TV networks dito sa bansa natin, na-interview to siya. Tapos ang sabi pa niya na nung panahon daw na in-interview siya ng media, sinabihan daw siya ng mga pulis kung anong sasabihin sa mga taga-media nung nag-interview sa kanya. Tapos sabi pa niya na wala naman daw siyang masamang loob o hindi naman daw siya nagkikimkim ng galit doon sa amo niya at sa kanyang pamilya. So, nung tinatanong naman siya nung kinocross examine na siya nung abogado nung prosecution, ang sabi niya, inamin naman diyan na siya yung taong nakuhanan ng picture na nakahubad doon sa lugar, pati yung mga pulis, at yun din yung mga pulis na siya yung taong nakuhanan ng picture na nakahubad, walang damit pangitaas, kasama yung mga pulis na naka-uniforme. Inamin naman niya yon. Tapos inamin din niya na yung box at saka yung sako na nakita doon sa loob ng factory ay naglalaman ng katawan at sinapchap ng katawan ng kanyang amo at ng ulo ng kanyang amo. Tapos sabi niya na nagulat nga daw siya doon sa laman ng doon sa laman ng sako at saka laman ng box. So sabi naman niya na yung kahoy na ginamit pang palo, pati yung lagari na ginamit pang putol-putol doon sa katawan ng biktima, inamin naman daw niya na doon nga doon na-recover doon sa factory. Pero ang sabi niya na pinipilit lang daw siya ng mga pulis na hawakan yung lagari, tapos pinipicturan daw siya. So yun yung nagiging depensa niya, yun yung nagiging version niya doon sa pangyayari. Tapos nung magdesisyon na ang Regional Trial Court, nahatulan, na convict itong akusado. So, hindi pinaniwalaan ng korte yung kanyang nagiging bersyon, kundi mas pinaniwalaan ng korte yung nagiging bersyon ng prosecution, yung mga testigo ng prosecution. So, dahil nung panahon na yon, mayroon pang death penalty. Ini-implement pa yung death penalty. So, pag murder ang kaso, mabigat ito, ang penalty, reclusion perpetua to death. So, ang pinapataw sa kanya, death penalty. Pagkatapos, inutusan din siyang magbayad ng death indemnity na 50,000, funeral expenses na 50,000, compensatory damages na 500,000, moral damages 500,000, exemplary damages. So, mga iba't ibang uri ng damages ito, no? Yung pagkamatay sa biktima, death indemnity ang tawag doon, 50,000 ang pinangbayad. Tapos yung gastos sa funeral expenses, ito siguro yung mga actual damages, 50,000. Tapos compensatory damages, pangbayad doon sa pinsala, 500,000. Tapos moral damages, ito yung damages na pangbayad doon sa pamilya na nagsasuffer, no? Nagsasuffer ng emotional, psychological na paghihirap dahil nga sa nangyari. So, pinagbayad din siya ng moral damages na 500,000. Tapos, 300,000 naman na exemplary damages. Ito yung exemplary damages. Ito yung damages na pinagbayad para hindi na pamarisan yung ginagawa mo.
Yun ang ibig sabihin ng exemplary damages. Tapos, meron ding attorney's fees na 100,000 plus 300,000 per appearance. So, yun yung in-award sa kanya ng pangbayan. So, dahil death penalty ang pinapataw sa kanya, ang nangyari dito, direkta itong ni-review ng Supreme Court. So, dati kasi, dati pag yung pinataw na sentensya ay death penalty, automatic i-review ng Supreme Court yan. So, pagdating sa Supreme Court, ang nagiging argumento ng depensa, sabi nila na yung testigo, yung ebidensya, lalo na yung ginagamit na ebidensya na nanggaling doon sa pulis nung ini-interview nila yung pulis, hindi daw katanggap-tanggap na ebidensya yon, yung pag-amin niya doon sa harap ng mga pulis, lalo na nung inibestigahan na siya doon sa police station, kahit na inamin niya yon, ay hindi daw yun admissible, hindi daw yun pwedeng tanggapin bilang ebidensya laban sa kanya dahil nalabag yung kanyang karapatan. So sabi ng Supreme Court, kinatigan ito ng Supreme Court. Sabi ng Supreme Court na itong ebidensya, yung mga pag-amin niya na ginawa doon sa police station ay hindi yun pwedeng gamitin na ebidensya laban sa kanya dahil hindi na protektahan yung kanyang karapatan. Dahil unang-una, sabi ng Supreme Court, nung ini-interview siya, walang nag-a-assist sa kanya na abogado. So, dapat kasi, pag mayroong mga admission, pag may mga pag-amin na gagawin, dapat voluntary niyang ginagawa yon with the assistance of counsel. So, lumalabas doon sa na nung inamin niya yung kanyang krimen doon sa harap ng pulis, ini-interrogate siya ng mga pulis, walang abogado doon na nag-a-assist sa kanya, walang abogado doon na nagpaliwanag sa kanya tungkol sa kanyang mga karapatan. Kaya sabi ng Supreme Court, nalabag dito ang kanyang karapatan, kaya hindi dapat tanggapin yon bilang ebidensya. Ganon din yung karapatan niya, yung binanggit natin kanina na Miranda rights, dahil pinabasa lang to sa kanya doon sa bubong, doon sa dingding ng police station na nakadikit lang doon sa wall. Sabi ng Supreme Court, hindi ito po pwede. Kasi kung halimbawang kung pinapaalam mo sa kanyang karapatan, dapat pinapaalam ito sa malinaw na may intensyon na dapat naintindihan niya ito. Malinaw niya itong naintindihan na mayroon ka talagang intensyon na mag-communicate sa kanya ng kanyang mga karapatan. Hindi yung basta-basta pinapabasa mo lang. So dito, ito ay mga basic constitutional rights na nalabag. Kaya sabi ng Supreme Court na itong pag-amin niya na ginawa doon nung nandoon siya sa presinto ng pulis ay hindi ito pwedeng tanggapin bilang ebidensya laban sa kanya dahil nga walang nalabag yung karapatan niya na magkaroon ng assistance ng isang abogado habang ini-interrogate siya at hindi rin na ipaliwanag ng maayos sa kanya yung kanyang mga karapatan. Yung tinatawag natin na Miranda rights, hindi na ipaliwanag ng maayos ng mga pulis. Tapos, ang sabi ng mga pulis lang na nung araw daw yun, alam naman nila na may karapatan siyang maasistahan ng counsel pero wala daw silang mahanap na abogado na mag-assist sa kanya dahil linggo daw yon. Sabi ng Supreme Court na hindi ito pwede. Dahil tinuloy, kahit na walang abogado, tinuloy nyo pa rin yung pag-interrogate sa kanya. At kung mayroon kayong, sabi nga ng Supreme Court, kahit na gospel truth pa yon, kahit pa yun ang totoo talaga na sinabi niya, kahit na masabi pa na wala namang nagpupumilit sa kanya na aminin yung krimen, pero kung ginawa na ito na walang kaukulang abogado na nag-assist sa kanya, hindi na ipaliwanag ng maayos yung karapatan niya, hindi pa rin ito maaaring tanggapin bilang ebidensya laban sa kanya. So, yun ang sabi ng Supreme Court. Pero, dinagdag din natin sa Supreme Court, pero hindi ibig sabihin ito na kahit dahil hindi matanggap yung ebidensya, ay hindi tanggap na bilang ebidensya yung pag-amin niya doon sa police station, ay hindi ibig sabihin ito na acquitted na ang akusado. Dahil, mayroon din siyang pag-amin, lalo na doon sa yung pag-amin na ginawa niya doon sa security guard. Itong security guard, hindi naman ito pulis. Tsaka, hindi naman nag-imbestiga yung security guard. Voluntaryo naman niyang inamin yung ginawa niya doon sa security guard na yung kalmado pa niyang sinabi na magpatulong siyang magpabuhat doon sa bangkay ng kanyang amo para itapon dahil pinatay daw niya. So, yun, voluntary statement yun. Yun yung tinatawag daw na
yung admissible daw yon, sabi ng Supreme Court, dahil yun yung tinatawag na res gestae. Itong res gestae, ito yung statement na binitawan ng isang tao pagkatapos yung isang startling, yung nakakagulantang na pangyayari. Tapos binitawan niya ito habang wala pa siyang panahon na maggumawa ng kwento o mag-imbento ng kwento, at yung binitawan niyang salita ay may kaugnayan doon sa pangyayari. So sabi ng Supreme Court, ito yung tinatawag na res gestae. Kasi yung binitawan niyang salita doon sa security guard na inamin niya na pinatay nga niya yung amo, ginawa niya yun pagkatapos yung isang startling na occurrence, yung isang nakakagulantang na pangyayari, yun nga, yung napatay yung kanyang amo. Tapos, ginawa niya ito bago pa man siya makapag-imbento ng ibang kwento. Inamin niya na napatay yung kanyang amo doon sa guard pagkatapos nung isang nakakagulantang na pangyayari, at yung pag-amin na yun ay may kaugnayan nga doon sa pangyayaring pagpatay sa kanyang amo. So sabi ng Supreme Court, ito ay matatanggap ito na ebidensya laban sa kanya dahil voluntary itong ginagawa niya, at ito ay part ng res gestae. So hindi ito protected ng konstitusyon na statement, kaya admissible in evidence yun. At dahil inamin niya na pinatay nga niya, walang duda na patunayan siya nga ang pumatay sa kanyang amo. Tapos, sinabi din ng Supreme Court na maliban doon sa pag-amin niya sa gwardiya, ay nagpa-interview din ito doon sa dalawang TV networks, malalaking TV networks. At doon sa mga interview na yon, sabi ng Supreme Court, voluntaryo niyang binigay yung kanyang interview, voluntaryo siyang nagpa-interview. Wala namang nagpupumilit sa kanya. At pagkatapos nung in-interview siya ng mga reporter ng dalawang TV networks, yung dalawang nag-interview sa kanya ng mga reporter ay ginagawa nila yung kanilang profesyon. Hindi sila dinidiktahan ng pulis, walang pulis na nagdidikta, at saka sa iba't ibang location ito na isagawa. So wala namang pulis na nagdidikta sa kanila kung anong itatanong. Sila mismo ang nagtatanong, malaya silang nagtatanong, at malaya din niyang binigay yung kanyang mga sagot. At doon sa mga interview niyon ay hayagan niyang inamin yung pag-amin sa krimen. Sinusupply pa nga niya yung mga detalye na kung paano niya pinatay, paano niya nilagare. Doon sinabi niya, voluntary sinasabi niya yon doon sa dalawang reporter ng TV networks na nag-interview sa kanya. Tapos, nung mga panahon na yon, hindi naman siya nagprotesta, hindi naman niya tinanggi na hindi siya ang pumatay. Lahat ng mga interview niyon, inamin niya na pinatay. At nung interview na yon, walang nagpupumilit sa kanya na magpa-interview, at wala ring nagdidikta doon sa dalawang reporter na nag-interview sa kanya kung ano bang itatanong. Walang mga pulis doon. Kumbaga, voluntaryo lahat yon na binibigay. At sabi ng Supreme Court, ito ay admissible in evidence dahil voluntaryo niyang ginagawa yon. Wala namang pumupumilit sa kanya, wala namang nagdidikta sa kanya. At yung mga reporter din, wala ding nagko-control sa kanila kung anong itatanong. Ginagawa nila yung malaya nilang ginagawa, yung kanilang profession nung ginagawa nila yung pag-interview. So lahat ito ay voluntary, walang pilitan, kaya sabi ng Supreme Court, admissible in evidence na yon. So dahil doon, kahit na hindi pa admissible, hindi pa pwedeng tanggapin bilang ebidensya yung pag-amin niya doon sa pulis, pero mayroon pa siyang mga pag-amin ginawa sa iba, katulad nung ginagawa niyang pag-amin sa security guard at ginawa niyang pag-amin doon sa mga reporter, nang sabi ng Supreme Court, pwede yung tanggapin bilang ebidensya. Kaya dahil doon, walang duda na napatunayan na siya nga ang pumatay doon sa kanyang amo. Ngayon, tinatakil din ng Supreme Court yung question ng issue kung dapat ba na murder case ang isasampas laban sa kanya, kasi ni-raise ito ng depensa Sabi ng depensa na hindi ito dapat murder dahil wala naman yung qualifying circumstance ng murder, dapat homicide lang ang magiging kaso sa kanya. Kasi ang sabi ang murder kasi, ito yung mabigat na kaso ng pagpatay. Pag mayroong attending qualifying circumstances, kung mayroong mga pangyayari, may kasamang pangyayari doon sa pagpatay na maaring magpapabigat sa kaso sa simpleng pagpatay into murder. So, ang sabi ng depensa na hindi naman mapatunayan yung evident premeditation. Ito yung ibig sabihin na pinagplanuhan yung pagpatay. Pag mayroong pinagplanuhan yung pagpatay,
magiging murder yung kaso, hindi lang homicide. Or wala rin daw yung sinatawag na treachery, yung patraidor na paraan ng pagpatay, kaya hindi rin napatunayan yun. Kaya sabi ng Supreme Court na, sabi nung depensa na hindi dapat murder, kundi homicide lang dapat. So, nung ni-review ng Supreme Court yung record, lumalabas nga na walang nakakakita doon sa pangyayari kung paano talaga pinatay yung biktima. So, sabi ng, dahil walang nakakakita, tama nga naman na hindi napatunayan na mayroong evident premeditation, na mayroong plano, kasi walang nangyayari doon. Ang testimonya lang ng security guard, pumasok lang naman siya doon. Wala namang nabanggit doon na nagpaplano na siyang patayin yung kanyang amo. So, ito nga ay hindi napatunayan. Kaya sabi ng Supreme Court, hindi pwede nga itong ikonsidera yung evident premeditation para mag-qualify yung pagpatay into murder, hindi lang homicide. Tapos, sabi ng Supreme Court, tinitingnan naman ng Supreme Court itong sinasabi ng treachery o yung patraidor na pagpatay, kung nandoon ba ito nung ginawa yung krimen. So sabi nga natin kanina, walang nakakakita kung paano pinatay. Ang sabi lang, mayroon lang mga testimonya na nagsasabi na base doon sa admission ng akusado na habang nakatalikod daw yung kanyang amo ay pinalo niya ito sa ulo hanggang sa mapatay at doon na niya pinaglalagari, pinagpuputol-putol yung katawan. Pero sabi ng Supreme Court, pag sinabing treachery, kasi itong yung treachery, yung patraidor na pagpatay, itong qualifying circumstance na treachery, ito yung paraan ng pagpatay kung saan ginagawa mo ang pagpatay or yung isang krimen sa paraan na masisigurado mong maisakatuparan yung ginagawa mong krimen na yung biktima ay walang pagkakataon na madepensahan yung kanyang sarili. So, yun yung tinatawag na treachery o yung patraidor na pagpatay. Pero dahil nga itong treachery ay qualifying circumstance ito, ibig sabihin magpapabigat ito sa kaso mula sa kasong pagpatay, magpapabigat ito sa simple homicide into murder. So, kailangan, kung mag-allege ka ng treachery, dapat patunayan mo rin ito, kagaya ng pagpapatunay doon sa krimen itself. Pero dahil nga, wala namang nakakakita kung paano pinatay, kaya hindi rin mapapatunayan na mayroong qualifying circumstance of treachery doon sa pagpatay. So, sabi ng Supreme Court, hindi rin masasabi na mayroong treachery. So, ang mangyayari, kung walang treachery, kung walang evident premeditation, pero sabi ng Supreme Court, hindi ibig sabihin na hindi na murder. Kasi merong isang qualifying circumstance na napapatunayan ng depensa na walang kadudwa-dudang napatunayan. Yun yung pinagputol-putol yung katawan. So, ito pala yung tinatawag na outraging or scoffing at the corpse. Yung pag-outraging, yung bang binabastos mo, hindi mo na ginagalang, luha mo pa yung katawan kahit patay na. Ito yung tinatawag na outraging or scoffing at the corpse. Sabi ng Supreme Court, ito ay qualifying circumstance din. So, maaari din itong gamitin qualifying circumstances para mapabigat ang kasong pagpatay into murder, hindi lang homicide. So, sabi ng Supreme Court, kahit walang evident premeditation, walang treachery na qualifying circumstance, pero nandito yung isang qualifying circumstance, yung outraging or scoffing at the corpse, yung binabastos yung katawan ng isang tao na pagkatapos mapatay, pinagputol-putol pa. So, ito ay qualifying circumstance din. Magpapabigat din ito ng kaso mula homicide patungong murder. So, yun pala ang magiging epekto doon sa mga kasong ito na kung halimbawa yung biktima, pagkatapos patayin, ay pinagpuputol-putol pa, binabastos pa, hindi ginagalang yung bangkay, yun ay magpapabigat, yun pala ang epekto noon, nagpapabigat din ito ng kaso. Kaya mula homicide magiging murder. Kaya sabi ng Supreme Court, kaya murder pa rin ang
ang magiging kaso niya. Tama pa rin yung pagka-convict sa kanya ng murder. So, yun ang paliwanag ng ating Supreme Court na nagiging murder. Pero, ang nangyari, ginawa ng Supreme Court, binabaan ng Supreme Court yung mula death penalty, ginawa na lang yung life imprisonment or reclusion perpetua dahil nga wala daw mitigating at walang aggravating circumstance doon sa krimen na nangyari, kaya ibinaba niya yung penalty mula death penalty, ginawa na lang yung reclusion perpetua. Tapos yung mga penalties din, yung mga damages na pinapabayad sa kanya, binabaan din ng Supreme Court dahil kagaya na lang nung actual damages, kasi ang naipresentang mga resibo lang umabot lang sa 28,000, so hindi naman 50,000, kaya binabaan din ng Supreme Court yon yung mga awards of damages. Pero convicted pa rin ng murder yung nagiging akusado sa kasong ito. So, yun po ang nagiging desisyon at paliwanag ng ating Supreme Court doon na may kaugnayan naman doon sa balitang binanggit natin kanina. At sana nakapagbigay kami ulit sa inyo ng kaunting kalaman, at yung sakaling nagustuhan nyo or interesado kayo sa ganitong mga video, maaari kayong mag-subscribe para patuloy kayong makatanggap ng mga susunod pang video na i-upload natin sa YouTube channel na ito. Maraming salamat!